Kamusta mga bata? Maligayang pagdating sa ating YouTube channel. Tayo ay nakatuon sa pag-aaral o ang tema natin ngayong linggo ay ito ang mga lugar ng pagkatuto sa ating komunidad. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 2. Tara, samahan niyo ako at umpisahan natin ang ating talakayan. Quarter 2, week 2, unang araw. Ang ating tema ngayong araw ay maaari akong matuto sa iba't ibang lugar sa aking komunidad. Nariyan ang mga paaralan, daycare center at mga silid-aralan or aklatan. Ano-ano ang mga lugar sa ating komunidad kung saan maaari kayong matuto mga bata? Sino-sino ang maaari magtungo sa mga lugar na ito upang matuto? Ikatlong tanong, ano-ano ang mga maaari ninyong matagpuan sa mga lugar na ito? At ngayong araw ay tatalakayin natin ang iba't ibang tao sa loob ng paaralan. Ang una nating tatalakayin ang punong guro. Siya ang nangunguna sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa paaralan at mga eskwelahan at estudyante. So, ang punong guro natin ang siyang nangangasiwa sa buong paaralan. Siya ang tumatalakay sa mga proyekto at mga gawain na pangpaaralan. Siya din ang nagdedesisyon ng mga problema at mga gawain sa loob ng paaralan. Ang punong guro din o ang principal ang gumagabay sa mga guro sa loob ng paaralan. Dalawang miyembro ng ating paaralan ay ang mga guro. Tama, ang guro ang nagtuturo at gumagabay sa mga bata sa paaralan. Kami din ay maaari nang maging isang ninyong magulang sa loob ng paaralan. Ang mga guro ang tumitingin sa buong araw sa mga bata kung natututo ba or hindi natututo ang mga bata. Ano po? Sunod naman natin ay katlo naman nating miyembro ng paaralan ay ang janitor. Ang janitor nagpapanatili ng kalinisan ng buong paaralan. Siya ang naglilinis ng buong paaralan para mas maging hawa ang pag-aaral ng mga bata. Di ba mga bata, mas magandang mag-aral kung malinis ang ating silid-aralan at ang ating paaralan? Ang janitor ang gumagawa nito para sa atin. Ikaapat naman na miyembro ng paaralan ay ang tindera or ang kantiner. Naghahanda ng masarap na pagkain at merienda sa kantin tuwing recess or tanghalian ang mga tindera or kantiner sa ating kantin. Yan, tinalakay natin ngayong araw ang mga miyembro ng paaralan. Sino-sino ang maaari niyong makilala sa ating paaralan? Ikalawang tanong, ano ang kanilang trabaho tungkulin sa ating paaralan? At paano nila kayo matutulungan mga bata? Quarter 2, week 2, ikaapat na araw, mensahe. Para matuto sa paaralan, kailangan marunong makipagsundo sa mga kaklase, guro at iba pa. Ano-ano ang maaaring gawin upang magkasundo-sundo ang mga bata sa silid-aralan? Bakit kailangang humanap ng paraan upang magkasundo-sundo ang mga bata? Ano bang ginagawa ng ating hindi magkasundo-sundo ang mga bata? Sa palagay niyo mga bata, ayan, dapat lagi magkakasundo sa loob ng paaralan at hindi nag-aaway parati para naroon ang pagkatuto sa bawat isa. Ano po? Quarter 2, week 2, ikalimang araw. Mahalaga na pumasok sa paaralan ang mga bata. Ano-ano ang mga natutunan ng mga bata sa paaralan at bakit mahalagang pumasok ang mga bata sa paaralan?
Bakit naman kailangan humanap ng paraan upang magkasundo-sundo ang mga bata? Sa palagay niyo mga bata, ano ang kahalagahan ng pagpasok sa paaralan?